Magandang araw po mga kabansa. Kayo ay nasa Iparas kay Paras at ito inyong lingkodado Paglinawan na nagbubungad at papasukin na natin ang ating sekretary. Yes sir, magandang hapon po, Palingado. Magandang hapon naman muli sa ating maraming mga naghihirap na mga kababayan dahil sa lack of governance, kabulastugan ng gobyernong ito at walang puso at diwa para sa ating mga kababayan. So magandang hapon po sa inyo lahat at pag-usapan natin ang papag-usapan po natin ngayong hapon ay yung napaka lopsided, napaka pabor sa gobyerno tungkol dito sa sinasabi nilang attempt daw or gusto daw ipagurgol ni Vice President Sara Duterte ang mga opisyal ng ating bansa. Ang ating Pangulo, isa na dyan. So, mga kababayan, gusto nating ipaabot sa ating mga maraming mga kababayan na nag-iisip at nag-aaral kung gaano ka tindi ang ginagawa ng gobyerno sa ating Vice Presidente ngayon. Mula dito sa kanyang self-protection, kasi ang sinasabi niya dito ay siya'y ipapatay. Pero kung siya'y mamamatay, mayroon na rin siyang pinagbilinan na ipaglaban or revenge. Ipaghiganti ang pagpapatay sa kanya. So, it's a conditional thing. So, pakinggan muna natin at doon natin himayin ang binitawan na salita ng ating Vice Presidente. Ito po. Pakinggan natin. Ito ang sagot ni Vice President Sara Duterte nang tanungin sa isang online press con kung paano raw niya poprotektahan ang sarili sa gitna ng pagbatikos niya sa pamahalaan. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Wow! Ito po ang dapat tingnan natin dito sa kanyang statement. Although sa bias na reporting nitong GMA7, pero ito yung buhay na statement. Pag pinatay siya, di ba, paring Ado? Ulitin mo nga. If patayin ako or pag namatay ako or pinatay ako, If I am killed, then may kinausap siyang tao na ipagbawi or higanti mo ako. So it's a conditional thing. It's not a direct statement na patayin mo ito sila. Sinasabi niya, pag pinatay ako. So, doon tayo po. Dapat ang gobyerno dito po sana nag-focus. Kung hindi naman, kung talagang hustisya ang ipapairal natin sa ating bansa, dito muna tayo. Sino ba ang papatay? Tamang wisyo. Sino ba ang nagbalak na patayin si Inday Sara? Okay. Mayroong isang vlogger, but bago natin ipatugtog yan, dapat ito yung pinagtuunan ng pansin muna ng ating Department of Justice, ang ating NBI. Sino ba or imbestigahan ba natin or ating imbestigahan ang nag-a-attempt na patayin si Inday Sara? Marami na beses nung papunta siyang Germany, sinusubaybayan siya. Mayroon daw isang pulis na gusto siyang gurgurin
Oh. So may mga indications na talagang yayariin siya. So only then yung kanyang pinakiusapan, hindi natin alam, baka tatay niya, baka kapatid niya ang pinakiusapan niya. Baka asawa niya. Baka asawa niya na honey o tay, pagka niyari ako, ito yung habilin ko sa inyo. It's a conditional thing. There is no such thing as conditional murder. There is no such thing as a conditional wish to kill. Hypothetical homicide. So, ito po ang dapat sana, kung talagang hustisya ay mairal sa ating bansa, dapat sana ang NBI patas dapat, at ang una sana nilang gagawin, dapat ang statement sana nitong NBI na bago dyan na Pangulo ng NBI ay atin munang imbestigahan. Bago natin ipatawag at ihaharas ang Vice President, dapat nagsabi ka muna, Mr. NBI, na imbestigahan mo ang magbalak na patayin si Inday Sara. Yung tamang konteksto. Yun ang tama. At nag-imbestiga ka ng mga possibility, na imbitahin mo at haharasin mo yung tao na papatayin, at only then na magpapatay siya kung napatay na siya, inuuna mo yung conditional na papatayin niya. Di ba napaka tiwalik ang pag-iisip? It's so illogical itong pag-iisip nitong NBI, mga kababayan. So, hindi nila ginawa yan. Inimbestigahan nila si Sara directly na ipapatay daw si Marcos. Ito, nagbigay ng press release kaagad si Bersamin. Itong tao na walang utang na loob sa mga Duterte. Anong sinasabi nitong Bersamin na ito? Basahin natin. Bersamin, BP's active threat to kill first couple now in hands of President Security Command. Executive Secretary Lucas Bersamin is not leaving anything to chance and has referred the active threat of Vice President Sara Duterte to kill the first couple to the Presidential Security Command for immediate proper action. In a statement on Saturday morning, the Presidential Communications Officer said it is taking the threat against President Ferdinand Marcos Jr. and First Lady Lisa Araneta Marcos seriously. Any threat to the life of the President must always be taken seriously, more so that this threat has been publicly revealed in clear and certain terms, Malacanang said. Okay. Ito na. So, Ito na. the PCO added, acting on the Vice Presidential's clear and unequivocal statement that she had contracted an assassin to kill the President if any alleged plot against her succeed. The Executive Secretary has referred this active threat to the Presidential Security Command for immediate proper action. Tingnan mo, Bersamin, wala namang minimension na assassin . He just nagbilin lang siya, baka sa kanyang tatay. Halimbawa, nakausap niya yung kanyang tatay. Sinasabi niya, tay, baka papatayin ako. Baka pwede mong ibawi yung pagpatay sa akin. Sa kanyang kapatid, pwede niyang sabihin, sa kanyang asawa. These people are not assassins. Pero, dahil sa lopsided, dahil sa panggigipit niyo parati kay Vice President, kung ano-anong mga dinadaldal niyo, which is out of place. Hibang na kayo hibang. Ang masakit nito kasi pare. How can it be clear and clear and present threat? Clear and kung sa unequivocal. Conditional. Well, it is only after her death that it will happen. So mamamatay muna, di ba kayo maligaya
na kung mamatay si Sara, maliligaya na kayo, hindi nyo na kailangan i-impeach, hindi nyo kailangan himukin siya. Oh. Bakit? Paano magiging active threat? Bakit maging active threat yun? At saka assassin. Hindi ba? Ang masama nito kasi paring Ado, the very person na walang utang na loob, itong pangalan ay Bersamin, with your respect, ito yung pinili ni Duterte na maging Chief Justice in 2018. Out of so many bright members of the Supreme Court. Walang mga bahid na mga tao dyan sa Supreme Court. Ito pinili. Ewan ko kung sinong tao na controversial yan. Na tinulak yung pangalan nito. Pero that's history. Pinili ka, Choy. Mr. Bersamin, pinili ka ni Duterte out of so many others. Hindi ka ba maging grateful that you would have ended in the dustbin of history kung hindi ka naging Chief Justice? And as former Chief Justice, siya dapat ang rational mag-isip. Yes. At pangalawa pa, maski retired na siya, hindi pa rin tumigil si Duterte sa pakikipagkaibigan sa kanya. Ginawa pa siyang chairman ng GSIS. Can you imagine that? Wala kang utang na loob, sir. Tapos ikaw pang gagawa ng istorya laban sa Vice Presidente na wala naman siyang sinasabi ng ganun. Tapos mayroong isang vlogger, gaano katotoo ito, alamin natin, o tatanungin natin siya saan niya nanggaling ito, pero i-share natin po ito. Itong sino ba ang may threat against the Vice President? Ito, pakinggan natin itong isa sa mga banatbay personality. Ito. Panateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat at welcome back to my YouTube channel, Jay Guevara TV nga po pala, isa sa mga Banateros Brothers. At ito, grabe itong mga pag-uusapan natin ngayon. May nakita akong isang pahayag or isang video na nagsasabing si Lisa Araneta Marcos daw di umano ang gustong magpapatay kay BP Sara Duterte. Grabe naman to, patindi ng patindi tong patindi ng patindi tong mga nangyayari mapatungkol sa politics. Ang ang pinakamasakit dito nung mga unang kaganapan sa mapatungkol sa awayan or hindi pagkakaroon ng uno. So, ang sinasabi nitong vlogger nito siyempre, tatanungin natin kung gaano ba katotoo ito. Sinasabi niya na ang unang ginang daw ay yun ang magpapapatay. Well, as to whether that is true or not, that's neither here or there. Pero, since may mga pangalan na lumabas that is bringing threat to the Vice President, kung hindi man lopsided itong bansa natin, ang justice system natin, kung hindi man lopsided, the logical thing should have happened na ang una nilang imbestigahan yung papatay kay Vice President. Di ba? Pero wala silang concern because they will be happy if the Vice President will be murdered or will be killed. Because yun naman talaga ang tumbok nila. If they will not be able to get her to be ousted from her position as Vice President, dahil threat siya sa 2028, out of their desperation, they will do something bad to the Vice President. And sinasabi nitong vlogger, the logical, or kung sa isang movie, the usual suspect, yung sinasabi nitong Jay Guevara. Yung may motibo. Yung may motibo. Daw, Di umano. Di umano. Yun ang sinasabi nung Banatero vlogger. Pero, kung tuusin natin, hindi naman lahat
sumisip-sip kay Marcos. Mayroon din isang tao na maninindigan at sinasabi niya na walang threat, walang kasala si Vice President at hindi dapat ito palakihin. Ito, si Ombudsman Samuel Martires mayroon pong sinasabi tungkol sa sinasabi ni Yusek Andres at saka ni former Chief Justice Bersamin na dapat malaking alam tungkol sa batas kabulastugan yung sinasabi nitong Bersamin ito at ito ay sinalungat ni Ombudsman Martires. Ito po ang sinasabi po niya. In a radio interview, Martires was asked about the statement of Department of Justice Undersecretary Jesse Andres that Duterte can be subject of any criminal and administrative case and that it is within the Ombudsman's authority to act on this matter. Martires says the statements of Andres are misleading, even tagging the DOJ official's remarks as disinformation. According to Martires, his office does not have jurisdiction over the Vice President's remarks because they were supposedly private in character and personal to Duterte. He explains that the Ombudsman mainly probes cases committed under Republic Act 3019 or the Anti-Graft and Corrupt Practices Act and offenses under the revised penal code related to RA 3019. He also addresses reports seemingly indicating a misunderstanding between the Office of the Ombudsman and the DOJ. Martires says they were not fighting, but his office was supposedly hurt by the statements of Andres that were made without consulting his office. The National Bureau of Investigation earlier issued a subpoena against Duterte, asking her to explain her statement regarding the kill order against Marcos and his family. Duterte may face complaints for alleged grave threats under Article 282 of the revised penal code in relation to Section 6 of the Cybercrime Prevention Act of 2012. According to the NBI, Duterte may have also violated the Anti-Terrorism Act of 2020. Sobra naman itong NBI na ito nalagay lang siya dyan without vetting process saan lang ito pinulot ni Marcos na ilagay dyan sa NBI kung ano-ano ng pagsisip-sip kay President Marcos paring NBI, wag naman ganun po hindi sa panahon ni Duterte sila Distor, sila Galan ba yun? Yung dating hindi naman ganun They were not so biased. They were not making sip-sip to the president. Wag ka namang masyadong sip-sip kung ano-ano ng mga kaso na sasampa mo kay Vice President. Even using the Terrorism Council to declare her as a terrorist. Paano naman naging terrorist yung Vice President? Kung wala si Vice President, mayroon ba tayong President Marcos? Baka may President Lenny Robredo tayo o President Manny Pacquiao. Kung hindi kung hindi nyo nagoyo si Vice President Duterte na magiging Vice President, then we cannot speak of Marcos. Sana naman yung mga unelected dahan-dahan lang sila. Dahan-dahan, nahahalata kayo masyado na 32 million votes ang nagluklo sa nagsisip-sip kayo kung ano-anong mga ikaw, isang boto lang minimension mong mga charges. Ang una mo nga dapat na ginawa, Mr. NBI, is to investigate sino bang papatay kay Sara. Nandoon ka na kagad kay Marcos. But you have not looked into the antecedent fact. The very basis why Sara is going to kill these people because papatayin mo na siya. Yun ang punot dulo dito. Diretso na kayo doon Why is the threat to the president not as serious as the threat to the vice president? The seriousness of killing the president is as serious as killing the vice president. Hindi nyo ba nalalaman yan? Or any high official. Or any high official for that matter. So, yan po ang masama dito sa nangyari. Pero, tingnan mo, mga kababayan, pati itong walang utang na loob na presidente, anong pinagsasabi? Hindi dapat siya makapagsalita as president right now kung hindi nag-vice president si Sara. Pero anong pinagsasabi niya against Sara? Ito, pakinggan nyo.
Bahala ang mga pahayag na narinig natin itong mga nakarang araw. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yang ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. Kumag ito, pare. Papalagan mo yung sayo, pero hindi mo papalagan yung pagpapatay sa kanya. Anong klaseng presidente ka? Una-munang protektahan mo yung babae na tumulong sa'yo, manalo ka. Bakit hindi mo papalagan yung pagpapatay kay Sara? Ha? Iniisip mo ba yun? Na bago ka patayin, mamamatay mo na si Sara? Bakit hindi mo papalagan bago siya mamatay? At ipaimbestigahan mo para masave yung buhay ni Vice President. That is the issue, Mr. President. Ha? Ang hirap sa iyo kasi bagong gising ka, ewan ko kung anong pinaggagawa mo, nasa kama ka, bigla kang bigyan ng mga intriga, papalagan mo yung sa iyo. Pero hindi mo iniisip na bago gagawa ng ganyan si Inday Sara, siya mo nang mamamatay. Pero hindi mo papalagan yung tao na nakapagpanalo sa iyo. What is this kind of thinking from you, Mr. President? I mean, I'm just voicing my right as a citizen of this country to express my freedom of speech and my personal opinion on the matter as provided for by the Constitution. Ganun po ang naiisip namin. Ikaw, paring Ado, anong parting words mo tungkol dito? Well, ang akin dyan ay kung talagang objective kayo sa pagpapatakbo ng gobyernong ito, kunin nyo muna lahat ang mga facts and factotums bago kayong mag-form ng konklusyon. Masadong knee-jerk May konklusyon na kayo, hindi nyo pa alam ang complete premises. Knee-jerk action ka agad. And then you provide your own... because of your biases, kung ano-ano nang pangtira nyo kay Vice President. Palagay ko nagpanik Nagpanik yan Pero siguro there will come a time na maging halintulad kayo sa nangyayari sa Korea. Ito nangyayari sa Korea. Tingnan nyo. What's happening now is a undisclosed secret martial law, which will brew into something na ang taong bayan ay baka hindi makapagpasensya later on. Which happened. The next day, the parliament... Yes. Things that's not happened in this country. It took 20 years to oust President Marcos Sr. But here, everything is brewing every day. Ngayon, ang Iglesia ni Cristo has announced to have a rally. Sasamahan niya ng mga religious leaders, sasamahan ng KOJC yan. That's a very, very large crowd in a certain place. And look at what happened to Korea. Ihambing natin. He declared martial law. But he was not followed by his people. Why? Because hindi maayos siyang pagkatao. Let's share this view to the Filipino people. What happened to Korea may also happen here in this country. Tingnan mo. Here, opposition lawmakers in South Korea have submitted a motion to impeach the country's president after he declared martial law in the country for the first time in more than 40 years. Now, the order was reversed hours after opposition from both sides created a massive political crisis. Now, here's how events unfolded, because things moved quickly. Late yesterday in Seoul, President Yoon announced he was imposing martial law in this televised address to the nation, vowing to eliminate, quote, pro-North Korean forces in the parliament.
Well, after the president's address, troops moved in on South Korea's parliament with this surveillance video capturing soldiers arriving by helicopter. Chaotic scenes followed outside, where protesters right here are clashing with troops. Now, one opposition lawmaker, in fact, filmed himself. He's climbing over a fence here to enter the country's National Assembly. Then in the early hours of this morning in Seoul, 190 lawmakers voted unanimously to override the president and lift the declaration of martial law. Following that vote, President Yoon formally lifted martial law at around 4:30 a.m. local time during a cabinet meeting. In all, martial law was in effect there in South Korea. Well, I hope this will be, dapat siguro hindi naman natin masabi na hindi napanood ito ni Marcos Jr., no? Tularan mo yung tatay mo. Siguro kung if he was alive and kicking right now, he would have learned his lesson. And learn from this lesson of what happened in Korea. He was the president for 4 years. 4 years pa nga nag-declare ng martial law, pero tinutulan ng taong bayan. Sinuportahan ng taong bayan yung mga parliament members who opposed martial law. At what happened? He was forced to lift this martial law, and I'm sure he will be ousted. Through an impeachment or through a people power, we don't know. But for sure, he will be ousted. So, mabilis ang Koreano In fact, ang Korea, madalas na pinapakulong nila yung mga corrupt na mga prime minister. Presidents, corrupt presidents. Mga corrupt presidents. Iba ang ugali ng mga Koreano. Pero ang mga Pilipino ay natuto na rin. Kasi for 20 years they've been under harassment, under abuses of the Marcos Sr. government. Ngayon, hindi naman siguro mabilis. Dahil mabagal talaga ang mga Pilipino. Mahirap makaintindi, mahirap umaksyon. Pero learn a lesson, Mr. Marcos, from the Korean thing. That everything is possible. That pag you are so high above and you forgot the little people, you forgot your people, you forgot how to govern, pinapahirapan mo ang taong bayan, yung mga pera na para sa mga flood control nawawala and so on and so forth, it's up to you, and you are punishing your vice president who made you win. Isa yan sa mga issue, and that's why Iglesia ni Cristo has pumalag na rin. And remember your father, Marcos Sr., hindi Iglesia ang pumalag noon. It was the Catholic Church. And little by little, sa panawagan ni Cardinal Sin, nagkabuklod-buklod ang taong bayan. It took so many days. It took first the assassination of Ninoy Aquino, then little by little people flocked to EDSA. Yeah, but this one's formidable because INK and KOJC has more or less magsama. Kaya po nananawagan tayo sa mga KOJC. This is your chance to join the Iglesia ni Cristo. To make yourself be heard. Make yourself be heard. Yung grievances nyo. Your grievances and everything that transpired. Yung sinisira yung ninyo. Winawasak yung mga lugar nyo. Pinakulong yung leader nyo without due process. Yun ang pagtuunan nyo ng pansin. So if you combine together and express your grievance, baka matauhan naman or mapakinggan naman ni Marcos yung hinaing ng taong bayan. Yun lang po, mga kababayan. Huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Iparas kay Paras at click ang notification bell. Mag-subscribe na rin sa YouTube channel ko at Paglinnawan. Iparas kay Paras.